ang aking unang gagawing bill para maisa katuparan yung pangarap ng mga manggagawa na tumaas ang kailang sahod. Alam mo, nasa Senado na yan. Kaya lang, bumara. Binara ng ating Senado, mga congressman. Kaya hindi nagtuloy. Pero kung magkakapwesto ako, puspusan natin itutulak na yung kahilingan ng mga manggagawa na itaas ang kailang sahod ay magkaroon ng katuparan. Legislated wage hike po ba? At kung legislated wage hike, magkano po ang inyo ipapanukalang maisabatas na dagdag sweldo ng mga manggagawa? Ang hinihingi namin dapat madagdagan ng 750 na sahod yung mga manggagawa. Dahil sa ngayon, ang tinatanggap ng mga manggagawa ay 645 lamang. Sa Metro Manila yan. Pero sa probinsya, napakalayo ng sahod. Dahil mas malayong probinsya, mas mababa ang sahod. Kaya yung 750 ay sapat yun para matugunan yung sinasabi ng gobyerno mismo na ang dapat na living wage ng mga manggagawa ngayon ay nasa 1,207 pesos ang kailangan ng mga manggagawa. Di ba kaya, baka malugi naman yung mga negosyante natin. Parating sinasabi tuwing merong pagtataas ng sweldo, baka marami sa ating mga negosyante ang magsara. Lagi nilang katwiran yan. Lagi nilang katwiran yan, Joel. Pero ang totoo, hindi yan mangyayari. Dahil hindi automatic na pagka ang mga manggagawa ay nagtaas ng sahod, yan naman ay hindi nila itatago sa bulsa nila o ibabaon sa lupa. Yan ay automatic gagastusin din nila at bibilhin yung mga bagay na hindi nila nabibili noon. Kaya babalik din ulit at magkakaroon ng magandang cycle ang negosyo at trade natin nang sa ganun ay sumigla ang ating ekonomiya. Parang Pasko. Kapag yung mga manggagawa maraming sweldo at may mga bonuses pa, May panggastos. may panggastos at masigla ang merkado sa panahon ng Disyembre. Kalyode, galit ka ba sa mga mayaman? Bakit gusto mong Ba't mo tinanong Oo, ka? bakit mo patawan, gusto mo patawan ng wealth tax yung mga super rich? Hindi, Melo. Kaibigan natin yung mga mayayaman dahil yun ang pwede magbigay sa atin ng dagdag na sweldo. Gusto lang natin bawasan yung sobra-sobrang kita nila sa negosyo at bigyan nila ng karapatang biyaya yung mga manggagawa. Kung tinuturing talaga nila ang mga manggagawa ay partner ng kailang negosyo, ay dapat umuunlad din ang buhay ng mga manggagawa sa bawat pag-unlad ng isang negosyante. Okay, doon tayo sa... Magkano nakikita niyong ipapataw na wealth tax sa mga mayayaman? Alam mo, Joel, magdagdag lang ng 1% na na tax doon sa yaman ng mga mayayaman. Tingin ko mariresolve yung problema natin sa kakulangan ng budget para sa pagpapaunlad ng ating agrikultura, ng ating industriya na siyang tingin kong importante na hindi nabibigyan ng atensyon ng ating gobyerno. Kayang maka-generate ng trillion pesos na makukuha doon sa wealth tax. At yun ay hindi ikipaghihirap ng mga bilyar, hindi ikipaghihirap ng mga ayala, ng mga subel na may kitang malaki. Napahawak sa Wala po akong kinalaman sa mga Pag sinabi mong mayaman, ano yung barometro mo doon? Sino ang pwedeng patawanan ng 1% wealth tax? Dapat yung mga bilyonaryo. Mga bilyonaryo. Kung milyonaryo lang, tulad ni Joel, hindi pa pwede. Yun lang mga bilyonaryo. Basta tumuto ng 1 billion yung asset mo. Kaya mabawasan po mga bilyonaryo, magdedeklara ang bilyonaryo ako. Dahil dito sa wealth tax na ito. Pero sinulong na yan ng Makabayan Block. Hindi naman pumasa. Oo, dahil siyempre ang mga tao sa gobyerno, lalo na sa Senado, karamihan dyan, ay mga nasa bulsa ng mga bilyonaryo. Kaya kinakailangan mayroong tumindig talaga na katulad ni Calyodi at ng iba pa mga kandidato na nagmula sa sektor para dun sa panawagang magkaroon ng wealth tax ang mga mayayaman. Nang sa ganun ay magkaroon ng totoong demokrasya, hindi yung mga mahihirap ang pinagpapasaan ng taksaan nyo ng VAT. Okay. Kalyode, ito matagal nyo nang pinapanawagan, yung mga isyong pangsikmura, sa lansangan pa lang, sinisigaw nyo na ito. Iba't iba na po mga solusyon ang inilapat ng gobyerno para mapababa lang ang presyo ng bigas. Unfortunately, may kaakibat itong palaging lugi sa pamahalaan. Ano po ang magagawa ninyo pag kayo nasa Senado na para masolusyonan yung problema sa mahal na presyo ng bigas nang walang lugi sa gobyerno? Yan yung isang pinagpuputok ng butsi ko na matagal na ang dami mga pangakot programa ng gobyerno para sa pagpapaunlad daw ng bansa pero yung problema sa mataas na presyo ng bigas ay hindi ma-resolve. Ang kailangan natin talaga, paunlarin natin ang sektor ng agrikultura. Hindi dapat bawasan ang budget ng agriculture na binawasan ng 12 billion. Dapat nga triplihin ang budget ng agriculture para tiyakin
na yung ating agriculture ay mapaunlad ang kailang ani at masuportahan ng todo yung pangangailangan ng ating mga magsasaka at huwag ipasolo sa ating mga magsasaka ang buong gastos sa pagpuproduce ng bigas halimbawa. Kaya kinakailangan natin todong suportahan ang agrikultura para paunlarin at magkaroon tayo ng food sovereignty, hindi lang food security, food sovereignty. Na ano man ang mangyari sa buong mundo, magkaroon man ng giyera, magkaroon man ng pandemya, yung pagkain ay manggagaling mismo sa atin. Yun ang tinatawag kong food sovereignty na kailangan gawin ng ating pamahalaan. Nang sa ganon, yung problema ng bigas na napakatagal na ay ma-resolve. Hindi po ba yun ang pakay ng rice tariffication? Kaya ginawa nila yan para meron tayong makokolekta doon sa mga mag-i-import at the same time yung makokolekta natin, ibigay po natin sa ating mga magsasaka para makabili sila ng mga farm inputs. Yan ang sinabi nila. Pero ang katotohanan, hindi totoong ang rice tariffication law ay re-resolve sa problema ng pagkain. Ang nangyari nga, ang naresolba ay yung problema ni Villar dyan na magkaroon ng malawak na lupang ibebenta ng mga magsasaka dahil nalulugi ang mga magsasaka sa rice tariffication law. Nalugi ng 60 billion ang mga magsasaka sa unang taon ng implementation niyan. Kaya yung mga magsasaka, dahil sa na pinayagan ng gobyerno ang unlimited rice importation ng mga kartel ng bigas, tumambak sa merkado ang bigas. Yung palay ng mga magsasaka hindi na mabili. Teka. Nalulugi yung mga magsasaka. Halos sa presyo ng bigas umabot sa 12 pesos palay, ay umabot sa 12 pesos per kilo. Na yun ang totoong gastos lang para mag-produce ng 1 kilong palay. Paano pa magsasaka yung mga magsasaka? Kalyosi. Kaya ibebenta nila yung laki ng lupa. Sino ang bibili? Si Villar para magawing Excuse me, subdivision. Kalyodi, okay. Doon tayo sa presyo. Di ba may price act naman tayo? Kulang pa ba ang epekto o ang bisa ng price act na yan? Kailangan ba ambiyandahan yan? Dapat amyendahan dahil hindi pwedeng suggested retail price ang ini-impose. Dapat magkaroon talaga ng price cap sa presyo ng mga bilihing tulad ng bigas. Kinakailangan batas, hindi suggested retail price. Okay, Kalyoti, kung maaari po sana, wag po tayo magbanggit ng mga pangalan. Kasi po, mapipilitan po kaming kunin po ang panig po ng mga binanggit po ninyo. Wala Mababawasan silang po kayo ng oras. Okay lang, okay lang. Okay, ewan ko, ito, bigas ang yung ating pinupuntiri ngayon. Marami pa akong tumataas. Kalyodi, ngayon, ang taas po ng presyo ng produktong petrolyo. Big time yung itinaas po niyan. Tapos yung mga bayrin po sa bahay ng ating mga kababayan, yung kuryente, yung tubig, lahat po yan tumataas. Ang dami yung problema ng pagtaas. Rowena lang po hindi po tumataas. Aminado ako Oo, dyan. Pero kung kayo ang mapunta sa Senado, Kalyodi, unang-una na issue kasi dyan ay kuryente. Sabi nga nila, pag napababa ang presyo ng kuryente, pati ng petrolyo, di ba? Pero kuryente muna tayo. Malaki na yung maibababa. Sa manufacturing sector pa lang sa gastos, mas magmumura ang pagkain. At the same time, Weng, madadagdagan ang purchasing power ng tao. Kasi sa totoo lang, Kalyodi, ang ating mga kababayan, ang pinaghahanap buhay na lang po yung pagbabayad po ng kanilang mga utilities. Tama ka dyan, Joel. Pero alam mo, mauugat natin yung problema ngayon. Doon sa klase ng gobyerno meron tayo. Masyadong pabor ang ating mga opisyal ng gobyerno doon sa mga malalaking negosyante, lalo na sa negosyante ng kuryente. Pinaburan dahil yan ay dapat sektor ng serbisyo. Dapat yan ay hawak ng gobyerno. Ang ginawa ng gobyerno, ipinasa sa mga negosyante. Nung maipasa sa negosyante ang sektor ng serbisyo tulad ng kuryente, ginawang negosyo. At siyempre, kung ginawang negosyo, itataas yung presyo para kumita. At nahirapan ang tao. Ang problema dyan, yung privatization ng sektor ng serbisyo, ng kuryente, ng tubig, ng hospital, ng transportasyon, eskwelahan. Yan yung problema na nung i-privatize, hawakan ng mga negosyante, yung ginawa siyang negosyo. Dapat yung sektor na yan, hawak ng gobyerno. Dapat yung gobyerno nagtatrabaho at hindi pinapasa yung kanyang responsibilidad sa mga negosyante na pag nahawakan ng negosyante, ginagawang negosyo, Joel. Ang sinasabi nyo ba, Kalyoti, dapat ibalik natin sa pamahala ng pamahalaan yung ating mga utilities gaya ng tubig, kuryente at iba pa? Dapat, pero hindi gagawin ng kasulukuyang gobyerno ngayon. Dahil itong mga gobyernong ito ngayon ay hawak sa liig o hawak nasa bulsa ng malaking korporasyon.